Di malabong di maulit ang istorya kung saan tinraidor ang mga Marcoses ng sarili nilang pamilya. Base sa balitang kumakalat, bistado ni Duterte ang traidor at gustong pag-awayin sila. Matapos bumaliktad lahat sa vice, naging kalaban si Duterte sa paningin nila. Ayon kay Duterte, hindi totoo ang balitang gusto niyang agawin ng pagiging presidente dahil unang-una pinili niya ang vice. Alam niyang si BBM ang dapat maging presidente. I believe that I still have the trust of President Ferdinand Marcos Jr. Ko naman talaga ambisyon ng tumakbong Vice President. Sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong President. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. Personally, nakikita natin talagang matagal nang may lamat, no? Simula pa lang nung nag-resign ang Vice Presidente sa Lakas, si MD, ay nakita na namin dun yung lamat. Tingin natin magpapatuloy ito dahil nakikita natin yung mga interest for higher position, di ba? ng vice. At saka, so syempre hindi natin maalis kay speaker yon. Pero paglilinaw pa ni Duterte, naniniwala siyang nasa sa kanya pa rin ang tiwala ng presidente sa kabila ng planong umuugong na ipai-impeach ang vice ng kilalang pinsan at kamag-anak pa ni BBM. Talaga naman po sa politika, tandaan ninyo yan. Kapag meron silang pinaplano, denial muna. Kaya nga po kahit anong denial ang gawin ninyo, alam po namin na merong mga hakbang talaga yan. Ang tanong na lang po, dahil ang impeachment naman po ay hindi inuusad ng walang basbas ng presidente, hanggang ngayon po, maski kadugo niya ang speaker na talagang inuusad ang pagiging pagbawatak-watak natin para masira yung pagkakaisa ng unity. Hanggang ngayon po, maniniwala ako na hindi naman po magpapabudol ang ating presidente sa mga CPP, NPA ng mga teroristang yan. Bakit naging sagabal ngayon ang pinsan mismo ng mga Marcos dito sa pagbabago ng imahe at papel ng mga Marcos sa kasaysayan dito sa sambayan ng Pilipino? Ano ba ho ang nagawa ni BP Sara? Bakit kinakailangan puruhan ng Vice President dahil lamang sa eleksyon na napakatagal pa? Wala pa po tayong midterm elections. Makasenador pa lang ang ating ihalal sa 2025. And yet, ang girian ay para na sa presidential election ng 2028. Ano nang nangyari sa pinangakong pagkakaisa? At bagamat wala namang kinalaman sa ngayon ang ating presidente na naging katambal ni BP Sara, ang tanong, bakit nakakabingi ang katahimikan ni PBBM? Ang tingin tuloy ng marami, at ito rin ang dahilan kung bakit lahat ng kongresista ngayon ay sumasapi na sa lakas, ay dahil ang pananahimik ay pag-indurso at pagkonsente sa pagwatak-watak na tinataguyod ni House Speaker Martin Romualdez. Nakakalungkot po. Dahil nung 31 million people at 30 million na ating mga kababayan ay bumoto para kay Inday Sara at PBBM, ang kanilang desisyon kinakailangan magkaroon na ng pagkakaisa. Kaya nga po kinalibutan na ang rehimen ng senior na Marcos. Tinanggap na ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. At naniwalang marami, kasama na po ako at siguro po ang buong Duterteng pamilya, na talagang lahat ay gagawin para mabago ang imahe at ang papel ng pamilyang Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit naging sagabal ngayon ang pinsan mismo ng mga Marcos dito sa pagbabago ng imahe at papel ng mga Marcos sa kasaysayan dito sa sambayan ng Pilipino? Ano ba ho ang nagawa ni BP Sara para maging dahilan na mabaliwala at matalikuran ang pangako ng pagkakaisa? Ginamit lang ba natin yung pagkakaisa para mahalal at matapos mahalal, back to business as usual? Nananawagan po ako kay PBBM, although siya po ay nasa Amerika, at talagang dapat igalang naman natin yung tradisyon na kapag nasa Amerika ang leader, wag muna magtanong sa kanya. Pero kasi po nakakabingi na ang katahimikan. At maraming naniniwala, kasama na po ako, na hindi po ito kinukonsente ni PBBM, pero dapat po malaman ng taong bayan, dapat malaman ng mga kongresista. Nung pinalabas po ni Speaker Martin Romualdez ang birthday greetings ni PBBM sa plenaryo ng Kamara, yan po'y kakaiba. Dahil hindi naman po ginagawa yan sa Kongreso.
Ang presidente pinakikinggan lamang sa plenaryo during the State of the Nation Address dahil yan po ay nakalasaad sa ating saligang batas. Pero nang yan po ay pinilay yung video ni Presidente Marcos, ang mensahe ni Speaker Romualdez, suportahan niyo ako dahil hindi lang ako pinsan, pero itong katunayan na sinusuportahan ako ni PBBM. Bagamat ang kanyang ginagawa ay ang pagsulong ng pagkawatak-watak ng lipunan. Hindi niyo ba ho nababasa yan, mga kongresista? Na yan ang mensahe niya, kaya binali ang tradisyon ng presidente ay nagsasalita lamang sa legislatura during the State of the Nation Address. Siguro obvious naman po yan. At nakamit naman ni Speaker ang kanyang nais dahil napakadami na namang miyembro galing sa PDP Laban ang sumapi sa lakas. Pero kayo naman, nagsisiksikan kayo dyan sa lakas. Hindi nyo naman alam na ang chairperson pa rin ng lakas, si Presidente, dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, na isa ring pinuruhan ng Speaker. So kayo mismo dyan sa lakas, anong klaseng pagkakaisa meron kayo dyan? Na ang inyong sariling chairperson, emeritus ata ang titulo ng PGMA dyan, napupuruhan din dahil di umano hindi sumuporta sa mga hakbang na minungkahi ni Speaker Romualdez. Nakakalungkot po dahil ang pangako ng pagkakaisa dapat tinutupad. Pero sa mga pangyayari po ngayon, ang nangyayari, pinagwawatak-watak tayo. Dapat sana nagdiriwang ang oposisyon ng mga dilawan at pinklawan. Pero sa totoo lang, ang nangyayari, meron pong nabubuong bagong oposisyon. Hindi po dilawan pinklawan dahil sila po ngayon ay nagsasanib puwersa. Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap nung una na siya ay supporter ng hinihinging budget ng Malacanang para kay BP Sara. Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sang-ayon kay Ka Eric, ay magiging basehan sa pag-i-impeach kay BP Sara. Pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino sa pula sa puti. Hindi po kongresista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. Ang Pilipino po, papanig dun sa tama, sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, tapos na po talaga ang pagkakaisa. Asahan ninyo ang sambayan ng Pilipino, hati. Do what is good for the Philippines. Santabi muna ang ambisyon. Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.